Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Walang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat
o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan. To be able to... Naunahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, ika-14 sa buwan ng Abril taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Nakakulong na kidnapper na si Ramil Madriaga humarap sa Kongreso. Akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte pinanindigan. Kontrobersyal na 125 million pesos confidential funds ng OVP. 24 hours lang na-dispose at hindi 11 araw ayon kay Madriaga. Malacanang nananatiling matawang naman sa mungkahing tapyasan at alisin ng excise tax sa diesel at gasolina. 26 na mambabatas iniimbestigahan ng Ombudsman dahil sa infrastructure anomalies. Deadline sa pagsusumite ng ITR pinalawig pa ng Malacanang ng isang buwan. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte humiling sa ICC na lumiban sa susunod na pagdinig sa April 22. MMDA handa na sa 3 araw na transport strike. At halos 100 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo nasamsam sa Bulacan. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, humarap na sa Kongreso ang convicted kidnapper na nakakulong ngayon na si Ramil Madriaga para ipagdiinan ang kanyang akusasyon laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sa kanyang pagdinig, sinalaysay nito ang kanyang kaugnayan sa Vice President at sinabing may mga litrato siyang magpapatunay dito. Samantala, hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa magpapatuloy ng naturang impeachment. Ang muling pag-absent ng dating Pangulo ay kasunod naman ang inihain niyang petisyon sa Supreme Court para ipatigil ang pagdinig sa pamamagitan ng TRO. Iginiit ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro na hindi fishing expedition ang ginagawa nilang impeachment hearing at hindi rin ito pag-agaw sa kapangyarihan ng Senado. Sa kanyang opening speech sa pagpapatuloy ng pagdinig, nilinaw ng mambabatas na ginagamit lamang ng Kamara ang kanilang exclusive power na simulan ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara. Binigyan din ni Luistro na sa Kamara nagsisimula ang unang galaw at direksyon ng usapin. Gamit ang linyang pumatok sa mga kabataan, sinabi ni Luistro na hawak nila ang bit sa usaping ito. Pakinggan po natin si Congresswoman Jervin Luistro. We have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon.
At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Samantala, handa namang pumirma ng bank waiver si Ramil Madriaga. Batay sa rekomendasyon ni Bicol Saro, Congressman Terry Ridon, matapos ang pagbasa ni Madriaga ng kanyang supplementary affidavit. Batay sa pahayag ni Madriaga, pinagagamit ito ang kanyang umanong bank accounts para doon i-deposit ni dating Pangulong Duterte ang pondong ibinibigay sa ilang individual. Pakinggan natin ito. Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank accounts? Kasi particularly binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyo pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright. Samantala, pinabulaanan ni Ramil Madriaga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala itong personal na koneksyon sa kanya at hindi siya kilala ng pangalawang Pangulo. Sa kanyang supplemental affidavit na binasa sa pagdinig, inisa-isa ni Madriaga ang mga aktibidad na nilahukan niya para sa kampo ng Vice Presidente. Ipinakita ni Madriaga ang ilang screenshots ng kanilang mga pagpupulong noong panahon ng eleksyon. Ibinahagi rin niya sa kamera ang isang video kung saan makikita si VP Sara na iniaabot ang watawat ng Pilipinas habang tinatawag siyang Sir Ram. Panoorin natin ang bahagi ng video. Actually po. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si VP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. For the last time. Samantala, pinabulaan na naman ng mismong may-ari ng litratong inilutang ni Ramil Madriaga na isa umanong painting ang iniregalo niya kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Madriaga, naturang painting ay gawa umano ng kanyang scholar na taga Laguna. Ayon naman sa mismong may-ari ng painting na isang taga Davao, siya ang nagbigay nito noong 2021 sa pangalawang Pangulo at hindi si Madriaga. Sinabi pa ng naturang pintor na siya ay hindi taga Laguna, kundi siya ay taga Davao. Ayon sa nasabing artist, anumang mga pahayag na aangkin sa kanyang litrato ay pawang o sa kanyang paintings ay pawang kasinungalingan. Ibinunyag ng self-confessed bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang umano'y planong coup at assassination kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang supplemental affidavit na isinumite sa House Justice Panel, iginiit ni Madriaga na may napagkasundo ang term sharing noong November 2021 ng bago ang 2022 elections. Ayon kay Madriaga, napag-usapan ni Marcos at ang kampo ng mga Duterte na magbibitiw sa pwesto si Marcos Jr. pagsapit ng taong 2025 upang magbigay daan sa pagkapangulo ni VP Sara. Nagkaroon din anya ng pagpupulong kasamang ilang retiradong opisyal ng militar kung saan tinalakay kung paano mapapatalsik si PBBM sakaling hindi ito tumupad sa kasunduan. Panoorin at pakinggan po natin ang bahagi ng salaysay ni Madriaga. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to
to stage a coup. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Hindi kasama sa rekomendasyon ng mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspinde sa excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, mas pagtutuunan nila ngayon ang pansin ng pagbibigay ng targeted subsidies. Kabilang narito ang 10,000 kada o 10 piso kada litrong subsidiya para sa mga driver ng public utility vehicle sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Nilinaw naman ni Toledo na sasailalim pa muli sa pag-aaral ang pag-aalis at pagbawas ng excise tax sa iba pang mga oil products at pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Narito si Toledo. Sa ngayon wala pong bawas, but of course that will be subject to review. We will review that every month kung ano yung possible pong pwede pang gawin natin given that development. So yun po yun. We will review that policy that the President has decided at together with the DPCC. Re-review po namin po yan bago tayo ulit titingnan po talaga pang kailangan ba pa tayo i-suspend ng totally at magbigay lang ng 10 pesos or rather at the same time yung really suspend the excise tax. Sa kaugnay na balita, wala pa ring inilalabas na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina. Ayon kay Finance Yusek Carlo Fermin Adriano, patuloy pang imomonitor ng Development Budget Coordination Committee ang sitwasyon na magsisilbing review kung tatanggalin o pananatilihin ang tax. Dagdag pa ni Adriano, aabot sa 43.6 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno kung tuluyang aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Kung tatagal naman aniya ang suspensyon ng tax sa LPG at kerosene, 4.1 billion pesos din ang mawawala sa kita ng pamahalaan. Narito si Adriano. Sabi namin, ang direction po ngayon is targeted subsidies. So gusto po namin unahin munang tulungan yung mga nangangailangan po talaga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, for example nga po yung diesel based sa FIES data, 85% of the consumption of diesel is coming from the 3 richest decile. So yun po, targeted subsidies po ang ating ginagawa. Samantala, hindi magtatagal at mauubos na ang pondo ng bansa sakaling magtagal pa ang gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, nasa 70 to 80 billion pesos ang gastos ng pamahalaan sa loob ng isang buwan. At sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee na kanyang pinamumunuan, kinumpirma ni DBM Secretary Rolando Toledo na may 238 billion na lamang ang gobyerno para sa 2026 na panggasto sa oil crisis. Kaya sa kanilang pagtaya, mauubos na ang pondo sa loob lamang ng 3.5 buwan habang 45 days na ang nakalipas nang magsimula ang sigalot sa Middle East. Kung magtatagal pa ang gyera sa gitnang silangan, kakailanganin maghanap ng mapagkukunan ng pondo ang gobyerno para pangayuda sa mga sektor na pinakamatinding tinamaan nito. Sisimulan na ng Department of Energy ang pag-order ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, patuloy pang pinalalawak ng DOE ang mapagkukunan ng supply ng petrolyo sa gitna ng global oil crisis. Anya may darating na karagdagang 600,000 bariles ng langis sa mga susunod na linggo. Inaasahan din ang mga susunod pang delivery na magmumula naman sa North Asia o India, gayon din sa Singapore o Oman na may kaparehong dami ng dumating na oil delivery mula Japan noong isang linggo. 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin mas
Pomea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest shadow. Pero sa 8:40 ng hapon, balansehin natin ang bawat anggulo ng nangyari hong pagdinig inquiry. Ang tawag nila ho kasi ay clarificatory inquiry. Ayaw nilang tawagin po itong hearing or trial dahil hindi daw ho naman gano'n ang kanilang pakay kanina doon sa pagharap ng iba't ibang mga testigo. Kasama na ho yung si Ramil Madriaga na nakakulong sa Kambagong Diwa dahil sa kasong kidnapping at siya po ay naging most wanted na kidnapper ng anti-kidnapping group noong pang 2023 at siya nga po'y nahuli at nakulong pero kanina siya ho'y humarap sa Kongreso at may mga binanggit po siya patungkol sa mga kinalaman niya umano sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak niyang si Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ang narinig lang ho natin siyempre yung panig ho ni Madriaga. Ang kukunin naman natin ngayon ay yung panig ng abogado ni Vice President Sara Duterte doon sa mga akusasyon po, laban sa akusasyon po ni Ramil Madriaga. Nasa linya natin si Attorney Paulo Panelo. Ito po'y abogado ni Vice President Sara Duterte laban doon sa mga akusasyon po ni Madriaga sa pangalawang Pangulo. Attorney Paulo, magandang hapon sa inyo, si Henry Uripuare. Magandang hapon, Henry. Salamat ulit sa pag-imbita mo.
kayo palagi ko nanonood kayo kanina doon sa hearing at yung ano bang pwedeng itawag nila? Sige, tawagin na nating inquiry dahil yun ang gustong ipatawag po ng House. Habang kayo nanonood, kukunin ko muna ang inyong emosyon at isip bilang tao. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi kayo makakaramdam ng kung ano mang pintig ng inyong damdamin. Well, medyo halo-halo. Una, medyo natatawa ka na lang kasi alam mo yung katotohanan bilang abogado ni VP Sara na nakakita ng mga ebidensyang linatag namin laban sa kanya, nakausap lahat ng mga testigo na sumuporta doon sa mga sinasabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala, never silang nagkaroon ng personal or professional relationship. So, medyo katawa-tawa kasi alam ko yung totoo. Opo. Diba? Number 2, nakakabilib din kasi parang produkto ito ng imahinasyon eh. So, medyo nakakabilib din na grabe tong taong to na naimbento niya lahat yon. Meron ding halong inis kasi kahit na pinakita na namin sa perjury complaint na yung 340 pages na yon na punong-puno ng ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling si Madriaga, na siya namang sinumite nila Attorney Poa at ng Fortune Narvasa kasama ng answer ad cautelam sa House Justice Committee, nangangahulugan na alam nila kung ano yung mga ebidensya namin laban kay Madriaga, pinag-aksayahan pa rin ng panahon tong si Madriaga. Imbis na, di ba, nakita na nila na wala namang katuturan tong testimonyang ito, di sana sa ibang bagay na lang sila nag-focus. Katulad nung mga problemang kinakaharap natin na mas importante kaysa dito. Linawin ko lamang, yung binanggit nyo kayo ay nabilib din. Pakipaliwanag ninyo, ano ba yung pag sinabi ninyo kayo ay nabilib din? Nabilib? Nabilib kasi incredible yung storya, 'di ba? Parang sabi ko nga sa statement ko kaninang umaga kasi lalo na yung mga kwento niya about si dating Pangulong Duterte na meron daw term sharing agreement with BBM na kesyo bababa daw si BBM ng 2025 at kung hindi mangyari yon, merong mga planong assassination or ouster. Diba hindi talaga kapani-paniwala pero naisip niya pa yon. Naisip pa yun. Anong ibig Madriaga. So sabi ko nga kaninang umaga, palagi naming sinasabi na pagka pinatestify niyo yan, ang papatunayan lang yan is wala siyang kredibilidad at walang katuturan yung mga sinasabi niya. So, kahapon pa lang linabas niya na yung handwritten note niya na sinasabi nga doon yung kwento about itong term sharing agreement with BBM at kung ano-ano pa. Sabi ko, bago pa man siya nagsalita sa House Justice Committee, nagawa niya na yung sinasabi kong mangyayari, which is papatunayan niya sa tao na wala siyang kredibilidad kasi hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi niya. So, ang inyo ibig sabihin, napabilib kayo sa paghahabi ng kasinungalingan? Ganun ba yon? Oo, kasi ibang klaseng linalang lang ang mga kayang magsinungaling ng ganun kagaling. Para sa akin, pambihira yung talento na yan na mag-imbento ka ng kwento na napakahaba, 'di ba? Tapos Henry, kaninang umaga or kaninang hapon habang nagte-testify si Ramil Madriaga, nauna na po naming nasabi, 'di ba, na nakakabilib naman, napaka-incredible na itong si Ramil Madriaga, lahat ng mga dating paratang ni Senator Antonio Trillanes, siya pala ang nakakaalam ng lahat ng yon, 'di ba? Kasi sinabi niya, tumatanggap sila ng pera sa Pogo money, sa drug trade, tapos itong ang pati yung kay magnetic lifters ni Mans Carpio, sinama niya. Tapos kanina, dinugtong niya pa yung family. Talaga namang napakagaling nitong testigo na to na nasa kanya na ang lahat, di ba?
Kaya yun, nakakabilib. Nakakabilib. Attorney, kung mayroong ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon, kung mayroong kayong gustong kung papayagan kayo o pinapayagan kayo naman, at hindi naman ito regular na korte, ito naman ay clarificatory hearing lamang. Pero to clarify naman your side, ano yung mga gusto rin ninyong i-clarify na lumabas po sa pagdinig mula sa bibig ni Madriaga na gusto rin naman ninyong bigyan ng punto at paglilinaw? Gustong bigyan ng punto at paglilinaw. Yung sinasabi ninyong... Kasi para sa amin, ang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit. Na mas mahaba pa dun sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Hindi niya in-address. Anong mga example nito? Kunyari, di ba, ang sabi niya, nung naghahatid siya ng pera na sinasabi niya ngayon ay confidential funds pala, inatiran niya daw ng kotse na may 80 million pesos, isang white Vios, pinarada niya sa Mega Mall parking lot. Utos daw ito ni Colonel La Chica or ni Colonel Nolasco, one of them. Ngayon, sabi niya, a day after, nakita daw niya na minamaneho ito, yung white Vios, minamaneho daw ito ni Miss Ria Kilala, ang asawa ni Ryan Kilala. Tapos binasag po natin to sa perjury complaint kasi ayon po dun sa testimonya ni Attorney Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho tong asawa niya. So imposible yung paratang niya at never siya nagkaroon ng driver's license at bilang patunay nito. Nakakuha tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, sa LTO, na wala talagang record na ever nagka-driver's license itong si Ria Kilala. So, isa yun sa mga halimbawa. Also, yung sinasabi niyang naimbitahan siya sa inauguration. Diba? Sa perjury complaint, linabas po natin na ang inimbita talaga sa inauguration, hindi naman siya. Ang inimbita ay si Attorney Ryan Kilala at kaya lang siya naimbitahan ng inauguration team is because nagsabi si Attorney Kilala na hindi siya makakadalo at tinext niya itong RSVP number na si Ramil Madriaga na lang ang dadalo para sa akin. Ngayon, bakit importante yun? Kasi sinasabi ni Madriaga, 2018 pa lang, nagtratrabaho na siya kay VP Sara, and even before that, para kay PRRD, di ba? So, mahalaga po yung imbitasyon sa inauguration kasi, number one, bakit mo kailangan bakit hindi ka na-imbita? Di ba? Kung malapit na nakatrabaho ka pala ni VP Sara at ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka na-imbita sa inauguration? Pangalawang tanong, kung napaka-close mo, nagtatrabaho ka para sa kanila, bakit mo pa kailangan ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka dun sa grupo ng mga nagtatrabaho para kay VP Sara na buuin yung inauguration or mag-provide ng security for the inauguration? Diba? So, mahalaga yun eh. Syempre, hindi niya in-address kanina. Yun yung mga halimbawa nung mga binasag na natin sa perjury complaint pero iniwasan niya completely kaninang umaga at hapon. May inilabas pa ho siyang video na parang isang event na may flag down na inabot sa kanya si BP Sara at ang tawag sa kanya ay Sir Ram, na paulit-ulit pong iplinay sa Kongreso na parang ang lumalabas po roon ay yung event na yon, yung flag ay iniabot kay BP Sara at tinawag siyang Sir Ram, kaya ang konklusyon tila ay magkakilala nga ito. Bakit tatawagin pang Sir Ram? At sa kanya iaabot yung flag. Ano po ba yon? Pati yun, Henry, pati yun, in-address na namin yun sa perjury complaint. Kahit hindi kailangan, dahil alam namin na gagamitin yan ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara, in-address na namin yun, vinolunteer na namin yun at piniliwanag namin doon na ito ang si Ramil Madriaga, totoo naman na binuo niya itong Isip Pilipinas, itong
parallel support group para suportahan or volunteer group para suportahan yung kandidatura ni VP Sara. Pero yan, napakadami niyan, Henry. Hindi yan kilala lahat ni VP Sara. Pero syempre, dahil tumutulong, dapat, di ba, magpapasalamat ka. Kung may pagkakataon, may kipag-picture ka. Kung may pagkakataon, may kipag-meeting ka. Noong mga panahon na yun, virtual kasi may COVID. Okay, so anong nangyari dito sa flag na ito? Nasa perjury complaint ito, na suportado din ng affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Kung matatandaan mo, Henry, bago pa magsimula yung election period or campaign period, nag-motorcycle caravan na si VP Sara all over the Philippines. Tapos, pumunta sila sa Matnog, Sorsogon. Doon pumunta yung motorcycle caravan. Nagkataon naman na dahil alam ng Easy Pilipinas na yun ang next stop ng motorcycle caravan, nakaabang sila doon kay VP Sara. Para pagdaan ng motorcycle caravan, magpapakita sila ng suporta, di ba? Mag-cheer sila pagdating ni VP Sara, kakawayan sila at iba pa. Ngayon, nakita ni VP Sara yung Easy Pilipinas na nag-aabang, pero since hindi niya kilala kung sino ang mga nandun sa Easy Pilipinas, ang ginawa niya, tinawagan niya si Attorney Ryan Kilala. Sabi niya, Attorney Ryan, nakita ko yung Easy Pilipinas, nakaabang dito sa Matnog, Sorsogon. Sino ba ang dapat hanapin dito para pasalamatan sa suporta nila? So, yun ang dahilan kung bakit inabutan siya ng flag at hinanap siya mismo. Kasi yun ang bilin ni Attorney Ryan Kilala na taong papasalamatan. Leader naman nga siya ng Easy Pilipinas. So, at ito, Henry, yung pag-abot ng flag, hindi yan special kay Ramil Madriaga. Halos bawat stop sa kampanya, may inaabotan talagang ganyan na supporter bilang pasasalamat. Okay. So ang talagang kilala ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Ryan Kilala. Correct. Si Attorney Ryan Kilala. Tapos, yun nga, kanina, kung napansin mo, nagpresenta siya ng ebidensya na malapit siya kay Ryan Kilala. Given na po yun eh. Actually, sinabi na nga po namin na magkaibigan sila. So hindi po, yun po yung sinabi ko sa statement ko after mag-testify si Ramil Madriaga, na yung mga ebidensyang present niya, hindi relevant, hindi material. Bakit? Kasi, di ba, magpapakita siya ng picture na malapit siya kay Ryan Kilala. Alam na po natin yun. Sinabi na nga, yun nga po ang basehan kung bakit mag-testify si Ryan Kilala. Dahil magkaibigan nga sila. At si Ryan Kilala mismo ang nagsabi na si Madriaga at saka si VP Sara ay hindi yan magkilalang personal. Kaya para, kunyari, yung first Zoom meeting, first virtual meeting ng Easy Pilipinas kay VP Sara, si Ryan Kilala ang nag-arrange. At may pruweba kami dyan, text message mula kay Ryan Kilala to VP Sara to arrange that first meeting. So, importante rin yun kasi, yun nga, kung 2018 pa lang kayo magkatrabaho, bakit si Ryan Kilala ang mag-a-arrange ng first meeting? Hindi ikaw, Ramil Madriaga. Okay, ito pa. Pati ho yung scholastic record. Sabi ni Madriaga ay meron siyang binabanggit na sa kanyang sinumpaang salaysay, ibinunyag niya na lubhang kaduda-duda daw ang pagpasa ni Vice President Sara sa College of Law at ang sabi niya, naging close siya sa dating associate din ng SSC Law na naging professor ng pangalawang Pangulo at binanggit daw sa kanya na dahil lamang doon sa influence ng dating associate din, kaya nabigyan ng passing grade ang Vice Presidente. Pakisagot nyo nga po ito. Hindi, bagong-bago yan, Henry. So, hindi ko pa nakakausap si Attorney Kilala at si VP Sara tungkol dyan. Pero, number one, napaka-irrelevant yan sa usapin ng impeachment. Walang kinalaman yan. Number two, malamang dahil sa source, kasi nungalingan na naman yan. Paninirang puri yan.
Para bang ang ano ho kayang sa tingin ninyo, bakit inilabas ito? Anong gustong palabasin dito? Naninira, 'di ba? Kasi alam naman natin, Henry, ano bang pakay nila dito? Ang pakay nila dito, ang impeachment, ano bang consequence yan? Kapag na-convict ka, edi hindi ka makakatakbo sa 2028. So yun yung unang pakay nila. Umaasa sila na mako-convict si VP Sara sa Senate para mawala siya sa 2028 picture sa 2028 national elections. Mukhang malabo yun kasi yun nga, kung ang star witness mo kagaya ni Ramil Madriaga, malabong makakapasa yan sa Senado. So anong taktika? Siraan na lang natin to para kung hindi man makonvict itong si VP Sara, baka matalo to ng kandidato natin, kakasira natin sa kanya araw-araw. Yun ang tingin ko taktika dito. Yung biglang paglutang nitong si Madriaga, marami nagtatanong, bakit biglang lumutang ito? Sinong nasa likod nito? Maraming pwedeng, actually sa dami kasi ng kalaban sa politika ni VP Sara, pwedeng kahit sino sa kanila. Kasi sino ba ang magbe-benefit, 'di ba? Kung mawala si VP Sara sa panguluhan sa 2028, hindi ba? Yung mga kalaban niya sa politika, napakadami po nito. Well, ang kasamahan nila mismo sa Kongreso, si Representative Toby Tiangco ang nagsabi na maraming miyembro sa Kongreso na tinutulak itong impeachment kasi 1,000,000% alam nilang hindi maaareglo si VP Sara. So, yun ang unang titignan. Yung mga kailangan mang areglo para hindi makulong, para hindi mapanagot sa mga kalokohan nila dyan sa Kongreso. Tapos kanina nabanggit ko na nga na parang mahirap na hindi isipin na involved si former Senator Trillanes dito dahil yun nga, yung laman ng affidavit at dinagdagan pa ng supplemental affidavit, ang tawag ko dito noong pa, Trillanes greatest hits. Diba? Drug trade money, pogo money. Ngayon, sinama pa yung Farmally. So, parang may bakas ni former Senator Trillanes. Opo. Nag-sign ng waiver si Madriaga, bank waiver. Ano ang inyong tinging implikasyon nito dito sa kasong itong isinangkalaban sa Vice President? Absolutely wala. Bakit? Kasi sabi niya, ang sabi niya, kung natatandaan ko, is si PRRD daw ay ginamit siyang dummy for mga kaperahan na parang natatanggap di umano ni PRRD. So pinangalan niya daw nakapangalan daw yung mga account na yon sa pangalan niya. 'Di ba? So pag nag-issue siya ng waiver, anong makikita doon? Hindi naman mapapatunayan doon na si PRRD nga ang nag-utos sa kanyang buksan yung accounts na yon at si PRRD ang totoong may-ari ng mga kaperahan na nandun sa loob ng account niya. 'Di ba? Ang makikita lang doon is one, nasa pangalan niya yung account, at number two, may laman yung account. So, walang mapapatunayan yun eh. Ano lang yan, parang it's taktika ulit. 'Di ba? Kasi siguro sasabihin nila, hihiritan nila si VP Sara na, kita mo si Madriaga, pipirma ng waiver. Ikaw, at saka si Pangulong Duterte, matagal na namin kayong china-challenge na mag-sign ng waiver, di ka makasign. Pero, yun nga si Madriaga, wala namang mapapatunayan yung pag-waiver niya eh. Di ba nga, nung na-aresto siya for kidnapping for ransom, baka ang ibig sabihin na may pera sa loob, yun yung ransom na dinimanda niya doon sa mga biktima niya. Diba? Hindi natin alam eh. Hindi natin masasabi base doon sa waiver na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Meron pa nga ho siyang sinabi kanina na siya daw inutusan ng dating Pangulong bumili ng motorsiklo. 2 motorsiklo yung kanyang binili
Pero sa kanyang anak niya ipinangalan at saka sa kanya nakapangalan yung isa. Pero yun daw ho ay ipinabibigay ng dating Pangulo sa kanyang anak na si Vice President Sara. Pero sa kanya na daw ho niya ipinangalan. Ano po ito? Ayun nga po yun nga po ang problema dito kay Ginoong Madriaga. Yung mga immaterial at irrelevant na mga allegation niya, or pati yung mga immaterial at irrelevant allegations niya, nagbigay siya ng pruweba ng mga picture at kung ano-ano pa. Pero dun sa mga mahalagang parte ng testimonya niya na inabutan siya ng pera, pinag-deliveran siya ng pera, binigyan siya ng instructions, lahat yun unverifiable. So hindi niya mapapatunayan gamit ang ebidensya, laway lang ang puhunan niya. So katulad nitong mga motor na to, o kahit na mapakita mo pa yung ORCR, siya na mismo nagsabi, nakapangalan sa anak niya. So anong pinapatunayan nun? Ang pinapatunayan lang nun is yung motor nakapangalan sa anak niya. So most likely, sa anak niya yun, hindi kay VP Sara, hindi po ba? So yun ang problema sa kanya eh. Parang ang dami niyang sinabi, pero yung mga pinakadaming allegations, cash deliveries, instructions, hindi natin ma-verify. May isa pa ho, Attorney Paulo, yung picture, yung paintings na umano'y iniregalo niya kay Vice President Sara na gawa daw ng kanyang scholar na taga Laguna. Bigla hong lumutang yung may-ari yung painting na siya mismo ang gumawa at siya pala ho ang nagregalong personal kay Vice President noong 2021. Tama ho ba? Totoo, nakita ko yon at may mga nag-reach out na po sa akin tungkol doon at iko-kumpirma po natin yan sa lalong madaling panahon. Pero yun nga po, bagong-bago po yung aligasyon na yan, pero wala pang isang oras, biglang lumutang na agad yung tunay na may-ari or tunay na nagbigay kay VP Sara. So pinapatunayan lang talaga nito, Henry, na wala talagang credibilidad tong mamang ito. Diba? Under oath ito, hindi to kwentuhan lang sa kalye, hindi lang to kwentuhan sa barbershop. Diba? Under oath ito, so actually, perjury na naman yung ginawa niya ngayong umaga, ngayong araw. Alright. Attorney, salamat ng marami po sa inyong pagbibigay ng puwang sa ating pong panayam na ito. Thank you so much. Maraming salamat, Henry. Thank you. Attorney Paulo Panelo, ang abogado po ng pangalawang Pangulo naman sa kasong perjury na isinampa nila laban kay Ramil Madriaga. Balansyado! 6:05, babalik tayo. Ako si Henry Uri. Balansyado! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, my cookies. White Rose Papaya. Wow, my cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen.
Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye sa Pride Bar Blue. Times na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Eh bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in na in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mag-aisa sa mga pangarap ko yan, be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it tatted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa current match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio. DZRH. Marahil lang isang itatanong ng mga senator judges at maaring ng mga abogado ni Vice President Sara kay Ramil Madriaga ay kung sino ang nagpakilala sa kanya sa pamilya Duterte, sapagkat sinasabi niya na ang nagpakilala sa pamilya Duterte sa kanya ay ang yumaong dating Congressman Roy Lugoles ng Parañaque. Ang problema ay sumakabilang buhay na ito, at ang problema rin isa, yung pagdadawit niya kay President Rodrigo Duterte. Paano makakapag-counter testimony yung mama? Ay naroroot sa dala ng katandaan ay mahina ng pangangatawan at may kaunting sinasabing pagkakamakalimutin na rin. But anyway, at any rate, yan ay check naman hong lalabas sa impeachment proper sa trial. But then again, yun ay katanungan na paano pa sasagutin yung ibang mga binabanggit niyang patay na doon sa kanyang mga binanggit doon sa kanyang affidavit.
Ha? Sige. Anyway, abangan natin po yan. But yung isang dapat daw na itanong ko kay Attorney Paulo Panelo kasi nga naman naalala ninyo yung sabi mo ni Vice President Sara Duterte na nanikluhod sa kanya halos si Senator Amy at saka si Pangulong BBM para maging vice siya nito. Sapagkat sabi ni Senator Amy, ikaw ang bubuhat kay BBM sa Mindanao. Ngayon kung hindi ka sasama, matatalo ni Leni si BBM kasi ang Mindanao ay walang bubuhat para kay BBM. Kaya bilang kaibigan, pumayag si BP Sara kahit ayaw niyang tumakbo noon at gusto niya mag-mayor ng Davao na mag-vice president na lang siya ni BBM. At sa mga survey nga noon, kung tumakbo si Vice President Sara Duterte ayon sa mga survey at hindi naman siya lumalabas sa social media na kung kumandidato naman noon si Vice President Sara Duterte ay marais at tsak na mananalo bilang Pangulo. Kanya lang ayaw niya, pinagbigyan niya lang si Senator Amy na mag-vice doon sa kapatid. Kaya nga sinasabi pa paanong ipapa-assassin pa ni PRRD si BBM ayaw nga nung anak niyang kumandidato at kung kumandidato swak namang mayor na. So kumbaga walang pinag-uusapang na ginusto o gugustuhin o anumang pagkasamok sa pwesto ni BP bilang presidente. Yun ang siguro tsak naman at lalabas po yan pero pag inisip nga naman ninyo kung kumandidato si Sara na presidente, panalo na ito batay sa mga survey at sa mga sinasabi ng tao ng 2022. So nag-vice lang siya kasi nga pinakausapan ni Senator Amy pero ang gusto nung mag-mayor na lang sa Davao. So walang interes sa pagiging presidente. Yung tatay naman sinasabi nila ayaw rin naman niyang patakbuhin yung kanyang anak. So yun ang question ngayon. Bakit may anggulo na kailangan pang ipa-assassin o agawan ng termino? Kung ginusto nga siya nga ang presidente. Yan mga bagay na yan, sigurado nga abangan natin sa impeachment trial. Dapat sa lalong madaling panahon umusad na itong impeachment na ito sa Senado Balansyado! Sapagkat sila mga senator judges mantala. Mabibigat na aligasyon ni Ramil Madriaga dapat personal na sagutin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding. RH12, Milky Rigonan, Milky. Detalyado at may mga multiple lead ang testimonya ni Ramil Madriaga sa pagharap nito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hinamon ng Makabayan Block si VP Sara na sagutin ang mga alegasyon ni Madriaga sa pamamagitan ng personal na pagharap sa hearing ng House Justice Committee. Ayon sa Makabayan, ang mga alegasyon ni Madriaga sa Vice Presidente ay hindi political noise, kundi matindi at nagpapatunay na malapit siya sa mag-amang Duterte. Sabi na Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago na mabigat at masinsinang salaysay at masusuri ang dokumento at record kung totoo ang bawat detalyeng inilahad. Nakapaloob sa mga alegasyon ang mga pangalan, lugar, galaw ng pondo at mga posibleng paper trail na pwedeng i-verify. Umapel ang Makabayan Block kay VP Sara na personal na dumalo sa hearing dahil ang accountability ay hindi dapat selective. Ako si Milky Rigonan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, supply ng langis ng Pilipinas tatagal pa ng 50 araw ayon sa Department of Energy. Let Narciso let. Tiniyak ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa press briefing matapos ang pulong ng Uplift Committee sa Malacanang, iniulat ni Energy Secretary Sharon Garin na batay sa pinakahuling inventaryo ay nag-average ng 50 araw ang lahat ng supply ng produktong petrolyo. Nasa 36 na araw ang LPG, 49 days sa diesel, 54 days sa gasolina at 105 days para sa kerosene. Ayon kay Garin, maganda pa ang supply level ng bansa bagamat dedepende rin ito sa mangyayari sa Strait of Hormuz kung anong availability ng langis sa ibang mga bansa. Sabi ng kalihim, habang stable ang oil supply ng 50 araw, ay sasabayan na nila ito ng replenishment. Sa LPG na siyang pinakamababa sa ngayon, binanggit ni Garin na kahapon ay kinumpirma ng Philippine National Oil Company na nag-order na ito ng karagdagan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat. Samantala,
Oy, teka, binabati pala ni Kuya Eric Dastas sa araw na ito. Nagbe-birthday pala si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Kuya Eric, happy birthday daw po kay Congresswoman Lani Mercado. Sabi po ni Kuya Eric Dastas. Requirement naman sa paglalagay ng GPS sa mga POJ, inalmahan ni Senator Joel Villanueva. RH number 28, Raymond Pass. Raymond. Umalma si Senador Joel Villanueva sa itinakda ng Department of Transportation o DOTR na mandatory GPS requirement sa mga public utility jeepney o PUJ na kalahok sa Service Contracting Program. Ayon kay Villanueva, dagdag pabigat ito sa mga jeepney driver. Tingin ng senador ay wala sa katwiran ng patakaran na ito na gustong ipatupad ng DOTR simula bukas dahil hindi na kailangan ng GPS device para malaman kung nasa ng isang PUJ. Maaari na itong ma-access sa location services ng mga cellular phones. Sa report ng DOTR ay upahan ng 500 piso kada buwan ang GPS device. Kaya't kung lahat ng mga jeepney driver na lalahok sa Service Contracting Program ay malagyan nito ay hindi bababa sa 18 milyong piso ang kikitain ng service provider. Ang Service Contracting Program ay programa ng DOTR para sa mga jeepney driver na matinding naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East. Ito si RH28 Raymond Alpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond Samantala. Daang-daang manging isda at magsasaka at iba pang sektor ilang linggo nang nagkakampo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para kontrahin ang oil price increase. Noche Kakas, Noche. Kuya Henry, halos sa 1,000 individual, kabilang mga bata at matatanda mula Batangas ang nagkampo ngayon dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon kay Nika De Leon, team leader ng Balayan, nasa 1 linggo na silang walang uwian at giniit ang tuluyang pagbaba ng presyo ng langis na ikinaaray ng mga mangingisda, magsasaka at iba pang maliliit na sektor. Ayon pa kay De Leon, hindi daw sapat ang pagbaba ng crude at gasolina ngayong araw dahil sobrang taas pa rin daw ito mula sa 55 pesos kada litro. Narito si Nika De Leon. Hindi pa rin po sapat yung pagbaba ng langis na binigay nila ngayon. Ang gusto po namin ay bumaba po lalo yon. Kasi sobrang hirap na po ng buhay ngayon sa nangyayari na pagtaas ng langis na yan. Wala na pong halos natitira talaga sa amin. Dagdag pa ni De Leon, kabilang sa mga nakamping ay kanyang mga kababayan mula sa District 1, ang Balayan, Nasugbo, Kalaka, Lian at Calatagan, Batangas. Sabi pa ni De Leon, silent protest lang umano ang kanilang ginagawa sa kanilang pagkakampo. Kabilang rin sa kanilang panawagan na Henry ang pagkakaisa para sa pagbasura ng VAT. Dahil tanong nila saan daw napunta ang VAT, sa tao o sa tiwaling gobyerno. Arit sa 27, Notikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche! Oy, samantala, teka muna, may comment kasi rin na noon daw hong 2022, hindi pa makakatakbong presidente si Sara Duterte dahil kulang ito sa edad o underage. Hindi ho. Kasi sabi po ng Constitution Article 7 Section 2, 40 years old ang requirements po para makakandidato ho si ang isang presidente, ano po. That time, ano bang age ni BP nung 2022? Hindi ba? Ay kasi nung nung 2022 ho kasi ano na siya 44 years old na. So hindi ho naging issue yung age. Ano po, Mr. Augusto Marquez Jr. na nakikinig yata sa atin. Apo, 2022 ay 44 siya noon kasi 47 na siya ngayon. Anyway, si Boy Gonzales ito, ano? Si Boy, 178 milyong halaga ng kontaminadong karne at isda sa 22 abandonadong container sa Manila International Container Port. Nasabat ng BOC, Boy. Nasamsam ng Bureau of Customs ang tinatayang 178 milyong pisong halaga ng kontaminadong frozen meat at isda mula sa 22 abandonadong refrigerated containers sa Manila International Container Port o MICP. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa mga kargamento na kinabibilangan
ng beef, pork, chicken at isda mula sa Brazil, Netherlands, United States, United Kingdom at France at Australia. Natuklasan ng Customs Intelligence and Investigation Service na sira na ang cold chain ng mga shipment matapos ang 10% spot check dahilan upang matunaw ang mga produkto at ito rin na posibleng delikado sa kalusugan. Dahil dito naglabas ng notice of violation ang Bureau of Animal Industry at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa paglabag sa Food Safety Act at kaukulang regulasyon sa importasyon. Boy! Oh, ano nangyari kay Boy? Boy? Alright, sige. Tapos na ba si Boy? Tanong mo nga kung tapos na. Tapos na rin tayo. Wala na tayong oras. Nako, salamat. Sumayin yun. Okay pa si Boy. Boy! Wala na. O sige. Thank you, Boy Gonzales. Sarah, number 29. Ako, paano ba yan? Salamat po ng marami sa inyo. Alas 6:30 na pala ng gabi. Bawal overtime eh. Pasensya na po kayo. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi ho namin paalala sa inyo, tayo namang lahat gusto nating umasenso sa buhay. Pero ang pag-asenso sa buhay ay hindi mangyayari kung tayo po'y lagi nagbabalak at gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya kung gusto nating umangat sa buhay, huwag gumawa ng masama, bagkus gumawa ng mabuti palagi. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga kailanman ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Karen Oyong at ng aking partner kanina na si Joza Cruzad. Ako po si Henry Uri. Balansyado! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZR